Alam nyo kasi mga kababayan, napakarami pong mga intriga ang nangyayari ngayong araw na ito dahil nga po kahapon pala, dahil nga po doon sa hindi daw umattend ang mga senador dito sa hearing na ito at marami sa atin din, aminin na natin, medyo nagulat dito bakit ba nagpa-blue ribbon hearing tas di naman pala darating yung mga senador na inaasahan nating darating. Pero relax lang muna tayo, relax lang. Kasi doon sa ending ng hearing na yon, tila medyo naginit na ang ulo ng mga tao doon. Naintindihan naman natin mga kababayan. Naintindihan natin dahil nga naman pagod na tayo, sawang-sawa na po tayo sa nangyayari sa ating bayan na marami kasi sa ating mga kababayan. Yung may pusong hindi ho sila papayag na basta na lang ginaganito ang ating bayan. Marami sa ating mga kababayan na pag nakikitang mali ay talagang pumapalag. Alam naman po natin, kitang-kita naman po natin kaliwat kanan na ang maling ginagawa ng ating gobyerno at kaya po nagagalit yung ating mga kababayan na tila bagang parang helpless na. Mayroon na kaya ho sila ay frustrated na. Tapos nagkataon pa na inaasahan sana nila yung blue ribbon na ito pero hindi po sila umattend ang mga senador na supposedly ay kakampi ng taong bayan. Bakit kaya? Nako. Ako magbibigay ako sa inyo ng inside scoop. Alam mo naman tayo, meron tayong mga tropa dyan sa loob ng Senado. Kaya bibigyan ko kayo ng tunay na nangyari. Pero kapit lang po kayo, baka magulat kayo eh. Hindi, alam mo mga kababayan, sa totoo lang po, hati ang aking puso't damdamin. Meron sa aking parte na, bakit? Pero at the same time, naiintindihan natin ang ating ilang mga senador kung bakit nila nagawa na hindi umattend. Pero gayunpaman, talakayin muna natin ang unang sinabi ho ng mismong si Mike Defensor. Pinaliwanag niya kung bakit hindi naka-attend ng ilang mga senador. Doon tayo magsimula at pick upin po natin ang usapin na yan. Ha? Okay? Pakingge. Una sa lahat, nais kong ipaliwanag yung circumstansya ng pagkikita natin dito. Actually nagkaroon ng konting siguro hindi pagkakaintindihan sa mga kasama po natin sa Senado, pero ito po yung talagang patawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Kanina, nandito si Senator Robin, Senator Amy Marcos, maging kahapon, dumaan po ang buting Senator Robin Padilla para tingnan at magkaroon ng ocular inspection dito sa ating kinalalagyan sa ngayon. So kung ano man po yung kaguluhan nila, dahil bukas ay special session na ng Senado, pinatawag ng Palasyo. At alam natin na ito ay patungo sa pagbabago ng liderato ng Senado. Hindi lamang sa liderato ng Senado, ngunit ito rin patungo na sa pagbabago nila noong liderato ng Blue Ribbon Committee. Ayan. Kaya po minabuti namin na kunin na pagkakataong ito dahil maring ito na ang huling pagpapahayag ng ating mga buting sundalo, ang ating mga bayani na nagsalita noong unang Blue Ribbon Committee hearing. Ngayon may karagdagan na 4. Nakasama natin, papakilala mamaya ni Atty. David Baligon. At mamaya, ipapagpatuloy nila yung naantalang presentasyon na dapat nilang ipinagpatuloy nung nakalaang Blue Ribbon Committee hearing na isinagawa ng Senado. Napaka-delikado po ang sitwasyon ng ating bansa. Napakagulo ng sitwasyon ng ating bansa. Ang mga demokratikong institusyon katulad ng Senado ay binababoy, ginikipit, maging ang mga senador. Yun lang kung pagpunta nila dito, ay marami ng mga pananakot na naganap, maraming panggigipit, kaya marahil iniiwan natin sa kanila yan na pag-usapan at tingnan kung ano ang kanilang gagawin bilang grupo. Bagkus, hindi ho dapat mahinto ang paglabas ng katotohanan. Ayaw. Wala naman tayong ibang gusto kung hindi sabihin talaga kung ano ba yung usapin ng pera, kung ano ba yung usapin ng pondo delivery ng maleta. Napakaganda po ng sinabi ho dito ni Mike Defensor. Putulin po muna natin para mas maunawaan natin kung bakit hindi po umattend ang ilang senador. Ito pong Blue Ribbon ito, kung matatandaan ninyo, in-announce ho ito ni Mike Defensor noong siya po ay nag-guest sa Vox Populi last week. So last week pa lang, lumabas na yung Blue Ribbon hearing na yan. Na supposedly, ang dinig ko ay hindi dapat muna sinasabi in public. Bibiglain nila dahil nga po sa baka makapaghanda itong mga demonyo sa gobyerno. Ngunit nabitawan na po at nailabas na po, mismong pinost din ni Mike Defensor na tuloy ang Blue Ribbon. Dahil po doon may mga hakbang na ginawa ang gobyerno. Isa na nga ho dito ay nagbanta itong si NBI Director Matibag na mga senador ay maaaring madimanda at alam naman natin ibig sabihin ng madimanda eh. Yun lang yung sweet words, ika nga ni NBI Director Matibag. Pero alam na natin ang kasunod nun. Hindi, huhulihin.
Hindi naman po sa takot itong mga senador natin na mahuli. Hindi ho yun, ha? Kaya lang, sa mga ganitong pagkakataon, you really have to be smarter than your enemies. Kasi kung lahat tayo ay palaban, lahat tayo lulusob, abay lahat tayo mapapatay, walang mangyayari. Ano ibig ko sabihin? That is not literal, ha? Ibig ko lang sabihin, hindi ho pwedeng sugod na sugod. Merong mga taong sumusugod, importante yan, pinapahalagahan natin yan. Meron talaga nagsasalita, pinapahalagahan din ho natin yan. Pero meron din kailangan na leadership na naiiwan. Or else, magkakasama na ho tayo dito sa baba at wala na hong katungkulan yung mga iba at wala nang kakayanan para magpahayag ng kanilang saloobin dito sa laban na ito. Paano kung nakulong lahat ng majority? Di wala na tayong kakampi sa loob ng gobyerno. Yun yung iniiwasan. Tapos nga biglang nung Sunday, naglabas si Villanueva na attend out siya ng special session. Alam niyo po ba, binulong sa akin nung aking puting uwak dyan sa loob ng Senado na yun ay senyales. Yung sinabi ni Villanueva na yun, senyales yun sa Malacanang na, hoy, gumawa na kayo ng special session, lilipat na ako. Sad to say, pero yun talaga ang siste. Wala tayong magagawa. Walang bayag si Villanueva. Ay, sorry. Meron, nakatago lang, nakaipit. Wala tayong magagawa, ganun talaga eh. Diba? Ganun siya eh. Inintindi niya yung pamilya niya, inintindi niya yung anak niya. Mas inintindi niya yung pamilya niya kaysa sa bayan. Sabi nga hindi ho lahat talaga ay may panawagan na maging bayani sa bayan natin, di ba? Minsan talaga, you have to choose between your family and your country. Kaya nga, kung maaalala ninyo, yung mga unang panahon, nung talagang yung mismong mga hari pa ang lumalaban, at talagang yung mga tao, excited silang maging kawal o maging, hindi sundalo ang tawag dun maging yung lumalaban sa gera, iniiwan talaga nila pamilya nila. Kasi, malamang sa malamang, hindi na sila uuwi dahil mapapatay na sila doon para sa ipinaglalabang nilang bansa. Yun yung mga unang panahon pa. Pero ngayon nga, sabi nga, hindi na ganun ang sitwasyon ngayon. Mas iniintindi na yung pamilya, mas iniintindi na yung sarili kaysa ang bayan. Kasi nga naman, ganun talaga morality niya. Magagawa natin, wala. So alam na talaga magkakaroon ng palitan. Dahil nung Monday, nag-announce ng merong special session ang pinirmahan ng Pangulo. So, magkakapalitan na. It's a fact. By today, Wednesday, magkakapalitan na ng leadership. And kailangan maging intact pa po yung senators na lumalaban para sa bayan. Kung lahat po sila makukulong, mas lalong walang pag-asa na may paglaban ng ating bayan. At dahil nga po noon, binantaan na sila ng kung ano-ano at talagang hinarang na po sila to the point naka-lockdown ng Senate. Ayaw man nilang aminin, pero talagang naka-lockdown ng Senate. Kasi bawal pumasok, pulis ang nagbabantay, ganun ang nangyayari ngayon. Kung hindi sila lalaban doon sa Senado at pumunta lang sila dito at sa kalsada, wala na pong lalaban para sa atin sa loob ng Senado. As simple as that. Kasi kung ngayon nga lang po suspendido si Jinggoy na 90 days. So ibig sabihin nun, hindi ho siya makaka-perform talaga ng kanyang duty sa Senado. Ganun ho talagang ginagawa. So, hindi pa pwedeng lumusob lahat ng mga senador dyan. They tried Sinubukan ni Amy, malamang sa malamang, ayoko mang aminin na alam ko, malamang sa malamang, sinabihan niya ng ibang mga senador, wag na kayong pumunta. Kaya pakinggan po natin, bago tayo magpatuloy at sa kwento nating mga insider na nalaman natin, eto, pakinggan muna natin. Kakalabas lang po ng bagong video ni Marcoleta. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kababayan. Ngayong araw ay narinig po ninyo ang pagpapahayag at mga deklarasyon at testimonya ng mga dating sundalo na nagpasya na magkatipon-tipon kaninang umaga at natapos kani-kanina lang tungkol sa maanumalyang flood control projects na kinapalooban ng maraming pagdi-deliver ng napakaraming mali-malitang salapi sa iba't ibang mga tao at opisyalis ng ating bansa. Yan po ang sinasalamin sana, mga kababayan, ng dapat na nangyari na inakala naming huling pagdinig sana ng opisyal na Blue Ribbon Committee na aming Senate noong June 11, 2026. Hindi nga po natuloy yun, mga kababayan, dahil nung matunugan ng ibang mga kasama namin na kami magdadaos uli ng panghuling hearing na lang ng Blue Ribbon Committee, ay sinabi nila na mayroong security threat ang Senado at ang aming mga kawani ay sinabihan nila na mag-work from home na lang. Dahil po sa security threat,
at nagkaroon po ng napakaraming mga tanod sa Senado at wala naman po kaming magagamit na mga kawani, hindi po natuloy yung June 11 hearing na yon. At nang dahil doon ay nagpasya ang mga kumukup-kup dun sa 18 at higit pang mga dating sundalo na maggawa na lang ng pagpapahayag na ginawa nga nila sa araw na ito. Yan po mga narinig nyo sa araw na ito ay siyang dapat na marinig po ninyo sa isang pagdinig ng Blue Ribbon Committee na ang representasyong ito ay matagal na pong itinalaga ang kanyang kakayahan na siya ang manguna na matukoy po natin ang mga taong nasa likod ng napakamalaganap at napakamalaking nakawan sa salapi ng bayan na ganap po sa kasaysayan ng ating republika. Nang dahil po dyan ay marami po ang nagkaroon ng galit sa inyong lingkod at ako po ay kinasuhan nga ng kahit mga imbentong mga kaso. At maaari pong isang araw, hindi po natin alam kung ngayon o bukas, sa kamakalawa, ay iahain po sa akin ang warrant of arrest upang ako po ay arestuhin, upang hindi ko na may pagpatuloy ang aking gustong mangyari na matukoy po natin ang mga may kagagawan ng lahat ng ito at mapanagot natin sila. Pero wag po kayong mag-alala kahit ako po ay kanilang maaresto at maipakulong, kagaya na po na sinasabi ko, ay hindi po tayo titigil hanggat hindi po natin natutukoy ang mga taong ito dahil kayo po talaga ang dapat pagsilbihan namin. Interes po ninyo ito. Huwag kayong mawawalan ng loob at huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Pansamantala lang naman siguro hindi tayo magkikita ng harapan. Ngunit, dahil po sa ating pakikipaglaban, alang-alang po sa interes ng ating bansa, ay kailangan tayo magkaisa. Sa tulong po ng Panginoon Diyos, magtatagumpay din po tayo. Mabuhay po kayong lahat at sana'y araw-araw ang diwa ng ating pagkakaisa ay huwag pong mawala sa bawat isa sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Ayan, so, ayan po, malinaw po na sinasabi nga ni Marcoleta noon na dapat last week. Kaya lang dahil sa mga kulang sa tao, sa staff, hindi natuloy. Kasi remember, hindi naman po pwedeng basta-basta lang Blue Ribbon hearing na walang staff, walang magre-record, na walang official na ano. Inipit na po talaga eh. Inipit na po talaga ng gobyernong ito, ang grupo ng mga Cayetano, ito sila Marcoleta. Kaya, hindi na po magawa yung Blue Ribbon sa loob. They tried going out, ngayong araw na to, ay yung kahapon, pero hindi ho nagtagumpay din. Kaya, ang grupo nila Congressman Mike at saka ni Atty. Baligod, nagdesisyon na wag nang antayin. Wag nang antayin na magkaroon pa ng Blue Ribbon para ilabas ito, ilahad to mga ito. At ngayon, inilahad na po nila sa taong bayan. Yan po